Umaga sa'yo, Pilipinas. Wala naman masyado maraming bagong issue ngayon. Wala masyado maraming bagong issue. Ayun, so, umulan ng malakas kanina dito sa, paligid. So, syempre, yung aking mga staff, nagkapote na agad. Pero ulanit arawin, nandito pa rin kami. Alam mo yan, ang kulang sa mga tao sa pansin ko ngayon sa panahon ngayon. Kulang sa mga tao yung pagpupursige. Minsan, umulan lang ng bahagya, ayaw na magtinda. Umaraw lang, mainit yung araw, ayaw na lumabas para mag-apply ng trabaho. Umulan lang, ayaw na pumasok. Umulan, ayaw na pumasok. Diba? Magsasakit-sakitan na, magdadahilan na. Hindi bali sana kung baha, maintindihan mo pa kung baha eh. Pero pwede ka naman magkapote pagpapasok ka sa trabaho eh, di ba? Pwede ka rin magpayong pagpapasok ka sa trabaho. Safe ka naman sa pagko-commutean mo kasi yung jeep, lagi namang may bubong. Wala naman jeep na walang bubong eh. Di ba? Pag commuter jeep, maliban na lang siguro, puta. Wala pa rin eh. Wala talagang jeep na maliban na lang eh. Walang ganun eh. Lahat ng jeep may bubong. Minsan iba, babas pa, iba, tricycle. Pero lahat yan may bubong. Simple lang na konsepto eh. Gusto mo yumaman, magkasikaso ka. Ayusin mo sarili mo. Talinuhan mo. Sipagan mo. Ipunin mo yung pera mo hanggang umabot na 1 milyong piso. O dito naman sa Pilipinas kasi, parang pagka may 1 milyon ka, status symbol, mayamang ka na eh. Hindi naman ganun kakomplikado eh. Hindi ganun kakomplikado. Sobrang simple. Nakakapagod nga lang. Nakakapagod, nakakasuya, nakaka-burnout. Yun ang hindi matiis ng mga tao. Tapos may gastos ang gastos. Kasi deserve daw nila yun. O yan, deserve mo rin maghirap. Bala ka. Yeah, let's go with questions. Tanong po ito ni Soul Empress. Do you believe that God is real even if you don't see Him? Baka oo, baka hindi. Pero I will go with practicality. Mas practical kasing maniwala ka na mayroong kabilang buhay kaysa maniwala ka walang kabilang buhay. Kasi pag hindi ka naniniwalang may kabilang buhay, di ka na mag-i-invest dun. Pero pag naniniwala kang may kabilang buhay, kung wala man, ayos lang kung nag-invest ka dun. Pero kung meron, at least meron ka na i-invest. I always go with practicality. Hindi ako impractical na parang katulad ng mga ateista na, hindi, walang Diyos. Kukumbinsin mo pa kapwa-tao mo, walang Diyos. Tapos pagdating mo sa kabilang buhay, tangina, pag nagkataon may Diyos doon, surprise, motherfucker! Yari ka ngayon, Hindi, alam mo, hindi dahil malakas ka, ipagsasawalang bahala mo na baka dumating yung pagkakataong magkasakit ka. Hindi dahil malakas ka, ipagsasawalang bahala mo na baka dumating na hindi darating yung pagkakataon na magkakasakit ka. Mahirap yun, mahirap. Oo, pwede mo sabihin na, hindi, pwede naman ako mamatay sa aksidente. Hindi ako magkakasakit. Paano kung isang araw nga, hindi ka namatay sa aksidente, nagkasakit ka? Laging practical na mag-ipon ka dito sa buhay na to at sa kabila. So it doesn't matter na kung meron bang kabila o wala, meron ka investment sa kabilang buhay. Yun yung mga mabubuting gawa na itinago mo. Yun naman yung halos lahat ng mga libro sinasabi. Kaya nga binabanata na nga nila ngayon yung mautak na ngayon ng mga fans eh. Binabanata na nila ngayon yung mga poverty corn. Binabanata nila mga poverty corn ngayon. Na yung magbibigay ka ng pera, 5,000, tapos alam mo, mas malaki rin naman nakikita mo sa YouTube. Binabanata na nila ngayon yan. Wala na, mabaho na ang pangalan ng mga taong tumutulong sa harap ng camera. Mabaho na pangalan ng mga taong tumutulong sa harap ng camera. Yun ang sagot ko ron. Mas okay na sa akin, practical ako. Na baka merong kabilang buhay, nag-invest ako doon. Kesa completely, wala talaga ako investment sa kabila. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ni Renoa Zoro, Idol, ano pong advice ninyo sa mga nakakaranas ng mental illness? Pa-check up ka. Pa-check up ka. Tapos kung ano sabihin ng doktor, gawin mo rin at the same time. Kasi, tignan mo, sabi na iba, hindi ka gumagana yung mga gamot, hindi gumagana yung mga gamot. Inumin mo. Inumin mo. Mas okay nang inumin mo yung gamot na manatili kang buhay kaysa hindi mo iinumin tapos biglang isang araw pinasabog mo na lang yung ulo mo, natrepan mo. Inumin mo. Yun ang sabi ni Jordan Peterson. Sabi ni Jordan Peterson yun. Ngayon, ang pinaka-advice ko, simple, magpa-check up ka. Alam mo na nga na meron kang mental illness eh. Alam mo na eh. Kasi hindi, maliban na siguro, self-diagnosis ka. Pero kung kinonfirm na ng mga doktor na meron kang mental illness, sumangguni ka sa maayos na doktor. Diba? Kung ano yung sinasabi nila, kung ano yung advice ng mga doktor, sundin mo. Kasi, parehas lang yan ng problema sa katawan. Hindi ka gagaling kung hindi ka naniniwala sa doktor. Ganon yung konsepto. Hindi ka gagaling kung hindi ka naniniwala sa doktor na, oo, sige, meron self-healing. Diba? Meron tayong self-regeneration. Wala tayong problema ron. Meron tayong self-regeneration. Feature yun ng katawan ng tao. Pero pag sinabi ng doktor na mamamatay ka, pag hindi mo inaayos yung sarili mo, maniwala ka. Pinag-aralan nila napakahabang panahon yan eh. Ganon din yung tungkol sa mental illness. May mga doktor na nakatoka talaga dyan. Ganon kasimple yung konsepto. So alam mo na, may mental illness ka, tanggap mo yan, nagpa-check up ka na, confirmed yan, ngayon humingi ka na mismo ng direksyon galing sa doktor kung ano ba gagawin mo dyan.
Hindi para ako pa mag-a-advise sa inyo, tapos pagka pumalpak yung advice ko, sisave mo ko. Hindi, doon ka sa mga professional, yung mga may lisensya, yung nag-aral lang mahabang panahon, doon ka sa kanila. Yun ang suggestion ko ron. Ngayon, yun ang advice ko doon. Gusto mo ng advice? Yun mismo advice ko doon. Kung sumangguni ka sa mga doktor, ngayon, gusto mo ng suggestion? Ito suggestion. Ayusin mo yung kinabukasan mo. Ayusin mo yung kinabukasan mo. Kung anxiety, depression yan, ayusin mo yung kinabukasan mo. Pero kung mental illness, tapos schizophrenia, tangina, wala akong mga advice sa'yo dyan. Diba? Yung alam mo yung mga mental illness na talagang may diferensya talaga, na kailangan ka talaga ng kailangan talaga ng professional help, wala akong mga advice sa'yo dyan. Sumangguni ka sa mga professionals, yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito ni Jazz Call Everyday. Tanong niya po, boss, ano po Sunog yata, pilik mata ko Okay, go. Tanong po ni Jazz Call Everyday. Boss, ano pong masasabi mo sa mga kabataan ngayon na mas inuuna na ang buhay pag-ibig, tas pag nabuntis, kasalanan daw ng magulang kasi hindi sila tinuruan? Matalino na. Alam na nila ngayon yung premise ko eh. Ang premise ko sa kasid dyan talaga, kasalanan ng magulang eh. Yan ang premise ko dyan. Kasi tignan mo, kabataan nga eh, di ba? Ano ba ibig sabihin ng kabataan? Sa atin sa Pilipinas, considered ka na minor pag 17 anyos pababa ka. Di ba? Considered minor. Considered din na kabataan yun. Pero sa akin overall, tanga na matigas kasi ulo ng kabataan ngayon eh. Paano hindi titigas ang ulo? Yung mga magulang nila, hindi nagsipagturo sa kanila, naghahanap sila ng direksyon. Kanya-kanya ngayon ang gawa ng direksyon yung mga kabataan. Ganoon na rin naman kami noong mga panahon namin. Naalala ko yung panahon na pinipilit namin gumawa ng sariling direksyon pero napipigilan pa kami. Pero ito kasi problema, dumating ngayon sa punto na may mga magulang gusto nilang pasarapin yung mga anak nila. Ay kung ano yung kayang pinagdaanan ko, ayokong paraanan sa anak ko yun. Ayokong pagdaanan ng anak ko yung pinagdaanan ko noon. Gago, tignan mo, ano nangyayari sa anak mo ngayon? Puro pasarap. Puro pasarap. Tangina, yun nga napapansin ko eh. May mga nag-a-apply sa akin. Tangina, solid yun, nag-a-apply sa akin. Alam mo yung nag-apply ka sa akin, alam mong impromptu ako. Nagdesisyon ako ngayon, tanggapin ka. Ngayon na rin mismo mag-impake ka. Ganun ako eh. Maliban na lang siguro, kung magre-render ka pa ng 30 days, maintindihan ko yun. Render ka pa 15 days, may pinanggalingan kang trabaho. Pero mag-a-apply ka sa akin, completely wala ka talagang trabaho, patugan ka lang talaga. Tapos pag tinanggap kita sa trabaho, sabihin ko mag-impake ka na ngayon, sabihin mo next week na lang. Hindi ngayon kung kailangan na empleyado eh. Ano ba? Ako pa mag-adjust sa'yo? Hindi, hanap ako na iba. Ayaw mo ngayon punta rito, hanap ako na iba. Papaalam ka pa sa magulang mo? Sige, magpaalam ka sa magulang mo ngayon na. Bumiyay ka na ngayon o bukas. Pero gusto mo 1 week pa, papaalam ka pa, fuck you. Sorry. Naka-snail mail yung mababaga. Alam mo, namamangha ako sa panahon ngayon. Weirdo panahon ngayon. Pati ugali ng kabataan, weirdo rin. Na nanggaling yun sa mga magulang nila, yung pagpapalaki ng magulang nila, puta, puro kabaklaan. Brother, sasara na akong tindahan. Ingat, brother. Dahan-dahan sa biyaya. Ingat po. Maraming salamat sa pagbisita. Ingat. Okay, Ayun, overall, alam mo mga kabataan, magpakatikas kayo. Magpakatalino kayo, magpakatindi kayo, magpakalupit kayo. Ayusin nyo mga buhay ninyo. Huwag kayo nagpapaniwala sa mga influencer na kung ano lang yung gusto mong marinig, yun lang ibibigay nila sa'yo. You have to take the hard pill. Kailangan mong tanggapin yung mga mahihirap na bagay na itinuturo sa'yo ng mga legit na mga tao. Nung mga matatanda na nanggaling na sa pinanggaling dun sa pagiging bata na hindi umubra sa kanila yung maraming bagay nung pagiging bata nila. Kaya ngayon sinasabi nila sa iyo yung mga bagay na kailangan mo, hindi yung gusto mo lang marinig. Mga kabataan ngayon, puta, pinakikinggan yung mga gusto lang nila, mga tuwad-tuwad, ganyan, kalibugan, puro pera. Yan ang gusto ng mga kabataan ngayon eh. Yung instant na pera, instant, yun ang gusto. Instant, just add hot water. Ewan ko sa inyo, sa akin, ang nagsisipag madaling yumaman, wala pa rin talagang tatalo sa konsepto na yun. Ang nagsisipag madaling yumaman, nahuhulog sa samot-saring tuksong haling at nakasasama. Nakita niyo yung mga ibang influencer, di ba? Nagyabang-yabang sa social media, milyon-milyon na daw yung pera nila. Ano dahilan? Bakit sila nagyayabang? Para kunin yung pera mo. Magsanap ka sa course nila, mag-join ka sa networking nila. O ngayon, ano nangyari sa kanila? Di ba? Nakita ninyo kung paano bumaho yung pangaral nila sa internet. Wala pa rin talagang tatalo doon sa mano-mano. Wala pa rin tatalo sa mano-manong may proseso ka talagang dinaanan. Regardless if it's digital or brick and mortar type of employment, wala pa rin talagang tatalo doon sa may proseso kang pinagdaanan. May pundasyon kang matibay, wala pa rin tatalo ron. Yung mga nagmamadaling gustong biglaan na lang talagang dumating sa kanila yung pera, tignan mo, isang araw masasagapak ng merkado yan, pag nabuntis sila,
o kapag kailangan na nila ngayon magtrabaho kung kailan matanda na sila at wala silang experience kasi pinasasalang sila ng mga magulang nila, huwag niyong kakalimutan, sa likod ng bawat suwail at tamad at batugan na anak, merong konsentidor na magulang sa likod niyan. Laging ganun. May nagpapakain dyan. Kasi tignan mo, katulad sa akin, itinapon ako. Nung itapon ako, wala akong masulingan, wala akong choice kundi magtrabaho. Kahit anong trabaho mahanap. Kailangan ko lang talagang kumita ng pera para may pangkain. Yung karamihan ng mga kabataan yun, pinapakain, pinapasasa ng mga magulang nila kahit gaano kahirap ang buhay nila. Kinukonsinti. Pero okay lang yan. Eventually, masasampal din ng merkado yan. Pag nagkaanak sila, o pag matanda na sila, kailangan nilang humanap ng trabaho, tignan mo, wala silang choice, kundi kunin yung kahit anong trabaho na lang na makuha nila. Suspendido na naman pala ako sa TikTok. 7 days na naman. Kanina, tatanggal yung suspension ko. Kakabalik lang eh. Kababalik ko lang, puta, suspendido na naman ako dahil sa putang inang bunganga ni Chester. Putang inang talagang bunganga to. Anyways, at least nagsasabi akong totoo. Okay, next question. Tanong naman po ito galing kay Anarut Bielza. Naniniwala ka ba na mas okay daw ang mag-live-in muna bago ang kasal? Alam mo, hati opinion ko dyan eh. There's some level of practicality in it. Kaso, ang problema naman kasi, pagka na too much familiarity, hindi napapakasalan yan. Kaya tignan mo, napakabihira nung mga nag-live-in tapos nagpapakasal pa. Ang karamihan na lang doon nag-live-in, magpapakasal dahil may pera sila. Pero yung mga, lalo Metro Manila, putang ina. Sirang-sira na ang morals dito. Wala akong say tungkol doon kasi hindi naman kasi ang pagli-live-in ang assurance na magiging kayo habang buhay. Pero hindi rin naman ang hindi pagli-live-in magiging assurance din na magiging kayo habang buhay. So wala akong specific say tungkol dyan. Ang Biblia may sinasabi tungkol dyan, pero ako wala akong specific say tungkol dyan. Sige, next question. Tanong naman po ito galing kay Soul Empress. Anong gagawin ko, brother, kasi binabastos na ako ng anak mong lalaki? Tanggalan mo ng karapatan. Paano? Tanggalan mo ng karapatan bilang anak. Oo. Tanggalin mo yung pera, tanggalin mo yung pagkain, tanggalin mo yung bahay. Pag pinalayas mo yan, tignan mo, alin lang naman sa dalawa yan, either makakasurvive yan on his own, o babalik yan sa'yo ng umiiyak. Nagmamakaawang kunin mo siya pabalik. Tanggalin nyo kasi yung convenience sa mga anak ninyo. Ang hirap kasi sa inyo, bigay kayo ng bigay ng convenience sa mga anak ninyo. Lahat ng gusto ng anak ninyo, binibigay ninyo. Ngayon, binabastos na kayo. Too much familiarity breeds contempt. Kailangan paminsan-minsan pakita mo yung pangil mo. Pero ito problema, pag nasobrahan ka sa pagpapakita ng pangil mo, wala kang inilatag na pundasyon sa bata. Hindi ka nagturo bilang magulang. Ang nakasulat sa Biblia, 22:6 ng Kawikaan, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. Ang trabaho nyo bilang magulang, turuan mo bata. Turuan mo. Ang problema, pag hindi ka nagturo, ayan na ngayon, ang epekto, sila mismo hahanap ng sarili nilang daan. Tapos yung daan nila, hindi mo magugustuhan. Mga magulang, bigyan ko kayo ng isang malupit na tip. Type yes kung nakikinig ka. Type yes. So, lang muna, sa akin muna atensyon ninyo, mga magulang. Sa akin muna atensyon ninyo. Magkaintindihan muna tayo bilang mga magulang. Type yes kung nakikinig ka. Ilan ang viewers? 294. Okay, pa 300. Sige, angat tayo may konti. Type yes. Tapos share mo na rin to. Pakikinabangan ninyo to. Pakikinabangan din ng kapwa-tao ninyo. Yung mga tanong ninyo, maaaring tanong din ng kapwa-tao ninyo. So, nasagot na yung tanong ninyo, nasagot pa yung tanong ng ibang tao. Charity lang naman ito. Huwag kayong mag-alala. Walang monetization dito. Maliban na lang siguro kung magbigay ka ng stars na optional naman yan. Pero yung share, malaki pakinabang yan. Hindi sa akin, kundi sa mga kapwa-tao. Ulitin ko, walang monetization tong Project 1M. Marami na pong nag-yes. Okay, good. Sige. Mga magulang, dapat ikaw ang idol ng anak mo. Hindi na importante kung babae ka o lalaki ka. Hindi na rin importante kung babae o lalaki ang anak mo. Dapat ikaw ang idolo ng anak mo. Bakit? Kasi pag hindi ikaw ang idolo ng anak mo, tangina hanap yan idolo sa ibang lugar. Tapos doon yan kukuha ngayon ng mga pangaral. Tapos tangina mo, matsambahan mo yung mga pangaral na nakukuha ng anak mo, katulad ng kay Bugoy, mambabae ka, tangina. Diba? Na walang sinabi daw si God na wag magparami ng asawa, tapos sinasabi pa niya ngayon, may bago siyang statement eh. Hindi ko alam kung bago yun, pero nakita ko sa isa sa mga fake pages nila eh. Na ang sabi, hindi daw ika nagalit ng Diyos kay Solomon dahil maraming asawa. Talaga ba? Tangina, may nababasa nga gano'n, nasa unang hari eh. Kaya alam mo, hindi talaga lalaban ng debate itong putang inang to eh. Hindi papalag ng debate, mga pinagsasabi niya kontra sa Biblia eh. Kontra din kay Solomon, na si Solomon ginagamit niya bilang reference para dumami ang asawa.
Na okay lang daw sa Diyos yun. Ah, talaga ba? Okay lang? Talaga ba? Hindi talaga lilitaw yan eh. Kasi may nababasa ako kontra ng mga pinagsasabi niya eh. Hindi na importante kung sa Quran o sa Biblia, parehas. Pero alam mo, mga magulang, papaalala ko lang sa inyo, kayo dapat ang unang impluensya ng mga anak ninyo at kayo dapat ang idolo ng mga anak ninyo. Bakit? Kasi pag hindi kayo ang idolo ng anak ninyo, hahanap ng idolo yan sa kung saan mang putang inang lugar. Ang worst niya, nang matsamba ang idolo niyan, si Raulo. Either sa kalsada o sa fraternity na pinanggalingan ko rin naman ng panahong kabataan ko o sa kung saan mang putang inang social media influencer. Isipin mo, maging idolo niya Tony Fowler. Putang ina mo, pokpok ang labas ng anak mo. Labas-labas din suso. Oo. Isipin mo, maging idolo niya, bugoy na koy-koy. Diba? Isipin ninyo kung anong klaseng mga tao ngayon na ipoproduce ninyo sa lipunan. Anong klaseng tao, anong klaseng anak ang ipoproduce nyo sa lipunan pag nagkamali ng iniidolo yung anak ninyo sa kawalan ninyo ng pagtuturo sa mga anak ninyo? Yung iba kasi, mga magulang, hindi naman sila tamad magturo eh. Ang problema, di nila alam kung ano tuturo nila. And tanong ko sa'yo, ba't nag-anak ka kasi? Yes. Tapos may anak ka na nga, hindi ka pa nag-aral kung paano magturo sa anak mo. Yung anak mo na mismo, pagpraktisan mo. Ganon kasimple yung konsepto. Tangina, may mga tao, tangina, tatamad magturo sa mga anak nila. Basta anak na lang ng anak, anak ng anak, anak ng anak. Putang ina, hindi naman nila alam kung anong pinaggagawa nila sa... Hindi nga nila alam kung anong ginagawa nila sa mga sarili nila. Hindi pa nila alam kung anong ginagawa nila sa mga anak nila. Sila nga mismo, hindi pa nila alam kung ba't sila nabubuhay dito sa mundo eh. Puta, naglabas ka pa ng bata, edi another one na naman yan, hindi rin alam kung anong ginagawa rito sa mundo. Dilisaw dito, ng Google, oh. Diba, makikipanood ngayon doon sa mga putang inang influencer na sira ang ulo. Tapos ngayon, gagayahin ngayon ng anak mo yung tuwad-tuwad nila Tony Fowler, ganun, kalug-kalug ng suso, hubad-hubad, dildo-dildo. Diba? Gagayahin ngayon yung mga katulad ng mga mindset nila bugoy na okay lang daw magparami ng asawa. Tang-inang yan. Irresponsableng mga putang ina. Maglalabas ka ngayon ng mga basura ng lipunan. Kaya papaalala ko lang sa'yo, magulang, dapat ikaw yung unang idolo ng anak mo. Dapat ikaw. Tapos dapat ikaw na rin ang maglatag ng mga taong iidolohin ng anak mo. Ikaw na rin mismo pumili ng mga matitinong influencer na ipapapanood mo sa anak mo. Kung hindi lapat sa anak mo yung bunganga ko, edi humanap kayo. Ang dami naman dyan eh, di ba? Napakaraming matitinong influencer sa paligid. Sila Garawi, sila Nico David, sila Kuya Renan, yung mga tao na yan, di ba? Matatino yan. Isipin mo yung konsepto na puta. Kung sino-sino nila pinapapanood ng mga anak ninyo, di ba? Uulitin ko, magulang, kayo dapat ang unang impluwensya ng mga anak ninyo. Kayo dapat ang unang idolo nila. Tapos kung iidolo man sila sa iba, dapat kayo na rin nagsaksak sa utak ng mga anak ninyo kung sino dapat iniidolo. Kung anong klase ng mga tao yung dapat sinasamahan nila. Bakit? Kasi sabi sa Biblia, huwag kang padaya, ang masasamang kasama sumisira ng magagandang ugali. Ang masama niyan, tangina, madali yung anak mo nang hindi nga niya kasama, pero pinapanood niya sa internet yung kagaguhan ng mga tao na yun. Pilipinas, matuto ka. Matuto kang magpalaki ng mga anak mo sa tama. Matuto ka magpalaki ng mga anak mo sa takot sa Panginoon. Hindi mapapasama ang mga anak mo pag may takot sa Panginoon. Pero yung kawalan ng takot sa Panginoon, nakikita ninyo kung ano nangyayari sa Amerika ngayon, di ba? Na hindi na magkaintindihan kung putang ina, ilan ba talaga yung putang ina ng kasarian na yan? Hindi na magkaintindihan dyan eh. Ang gulo-gulo na eh. Diba? Yung mga ideolohi ang pinagsasaksak nila sa utak ng kabataan nila na itinuturo ngayon nila sa eskwelahan, hindi na magkaintindihan dyan. Tapos ngayon, yung mga anak ninyo manonood sa mga influencer na sila ang tok-tok, uulitin ko magulang, kayo dapat ang unang impluwensya at unang idolo ng mga anak ninyo. Tapos kayo na rin ang magsaksak sa utak ng mga anak ninyo kung anong klase ba talaga ng mga tao yung dapat iniidolo at sinasamahan nila. Nakukuha nyo ba yun mga magulang? Type yes nga muna. Type yes. Gusto kong maintindihan. Kung gusto kong maraman na nakikinig kayo ngayon. Kasi alam mo, dami naglilitawan dito sa mundo. Puro mga basurang klase ng influencer eh. Ang dami rin naglilitawan dito ng mga bobong mga putang inang mga magulang na hindi nila alam na yung mga anak nila, iniidolo na pala yung mga katulad nila Tony Fowler. Putang ina. Type yes nga muna. Just to make sure na naiintindihan ninyo. Yan. Yes, tama. Yan yung answer nila. Tama po. Yes. Sige, next question. Ipagpatawad nyo na yung paninigarilyo ko. Kung hindi nyo gustong ako ang idolo ng anak ninyo, humanap kayo ng matino. Mas matino pa kaysa sa akin. Ang dami-dami dyan. Ang dami-dami dyan. Dami nag-yes. Sige, next question. Tanong po ito ni 14K. Nagka-GF ako ng may asawa. After 1 year, bumalik siya sa asawa niya. Anong gagawin ko? Wala, move on ka na. Yan ang repercussion kapag kumuha ka na may asawa.
Sakit sa ulo yan pag may kumuha ka ng may asawa. Hindi ang ibig kong sabihin na yung may asawa na hiwalay na, ibang usapan yun. Pero ito, yung may asawa, magkasama pa sila, ginawa mong girlfriend. Ayan, taga mo, sakit ng ulo. Gumawa ka lang ng sakit ng ulo, pinalo mo sa ulo mo eh. Diba? Gumawa ka ng sakit ng ulo, pinalo mo sa ulo mo. Sa akin, simple lang naman ang konsepto eh. May asawa na, huwag mo nang pakialaman, brad. Huwag nang pakialaman. Kung hiwalay na yan sa asawa, officially talagang hiwalay na talaga sila, wala nang nararamdaman doon sa kabila, baka pwede mo i-consider Pero tignan mo muna kung ano ino-offer niyan. Ano meron sa kanya na wala sa iba. Kasi tangina, kung commoner lang naman yan, mukha lang, pepe lang, suso lang yung hinahabol mo, tangina, napakaraming mukha, ang daming pepe, ang daming suso. Kung hindi nyo napapansin yung ratio, mas konti yung mga magagandang lalaki. Ang konti ng mga poging lalaki. Ang konti ng poging lalaki. Pero sobrang dami ng mga putang inang mga naggagandahang mga tadtad ng makeup, malalaki suso, malalaki puwet. Ang dami nila. Sobrang daming magagandang babae. In case hindi nyo napapansin, ang daming magagandang babae. Bakit nagkaganon? Ang babae pwedeng mag-makeup, ang lalaki hindi So kung ano itsura ng lalaki, nung pinanganak siya, ganun na itsura niya, gamamatay siya. Hindi katulad ng mga babae, pwedeng mag-makeup, pwede niyang ayusin yung sarili niya, pwede siya magdamit ng maayos. Ang mga lalaki, makakapagdamit ka ng maayos, pero popogi ka ba? Yun ang sagot ko ron. Huwag niyong pasakitin ang ulo niyo pag may asawa niya, huwag niyo nang pakialaman. Sige, next question. Tanong po ito galing kay Poday. Poday. Ayan, ang daming poday sa internet. Okay, go, next question. Kailangan ko na nag-gets yun. Boss, ano masasabi mo sa abortion? Agree ka po ba o hindi? Kasi napakarami pong kabataan ngayon ang nabubuntis at hindi naman po nila gusto yung pinagbubuntis nila. Tangina nyo, nagpabuntis kayo. Binubuhan ninyo, pumili kayo ng tanga. Diba? Alam mo, tungkol sa abortion, gitna ako dyan. Ang dahilan kasi, pwede ka talagang magpa-abort, lalo na kapag ka-ectopic pregnancy. Pag health concerns, pero trip mo lang magpa-abort, gawa mo. Yan ang sagot ko ron. Tangina mo kasi, putang ina, kung magpapakantot ka na lang, magpakantot ka sa responsable. Papakantot ka darang din, pumili ka pa ng kalibil mo rin, parehas ding irresponsable. Putang ina naman, diba? Yung kakatihangan ng pepe mo kasi, ilagay mo kasi sa lugar. Yan ang sagot ko ron. Ang lalaki, may pantog na napupuno yan, kahit sino, puta, kahit poste, palda mo, kakantutin yan. O ngayon, tapos pag nabuntis ka, tangina mo, pumili ka ng irresponsableng kakantot sa'yo eh. Huwag kasing puro pogi, huwag kasing puro matangkad. Tumingin ka rin sa finances, tumingin ka rin sa pagka-responsable, tumingin ka rin sa mindset. Tangina, pumili ka naman ng kakantot sa'yo, putang ina naman, diba? Tangina, nagpakantot ka, ang gusto mo lang, magpasarap pala. Tapos pag panahon ng responsibilidad, sakit na ngayon ng ulo mo. Tangina, tanga mo. Tanga mo. Maglukluk ka na lang. Kinang-ina ka. Okay, next question. Tanong po ito ni El. Anong pinagkaiba, boss, sa city guy sa probinsyanong lalaki kung magmahal? Hindi mo ma-generalize ng ganun. Hindi mo ma-generalize ng ganun. Kasi, sa panahon natin ngayon, panahon na ng social media eh. Panahon na ng social media. So, yung mga probinsyano, kaparehas na rin halos ng mga taga Metro Manila kasi isa na sila ng kinokonsume na content. Eh. Nakadepende kung sinong kinokonsume na content. Kung kaninong content yung kinokonsume. Panahon ng social media ngayon, di mo naman generalize eh. Kasi Metro Manila may mga kantutero. Ngayon mga probinsyano may mga kantutero na rin eh. Metro Manila may mga irresponsable. Pati probinsya kayo may mga irresponsable na din. Tangina dati pinipilit pang ipakasal pag nabuntis. Ngayon wala na, tangina hindi na magkaintindihan ngayon. Itinatago na lang tapos alsa bahala. Tapos iiwan na sa babae yung bata. Hindi na importante ngayon kung Luzon, Visayas, Mindanao, ganyan nakalakaran ngayon eh. Ganyan nakalakaran ngayon. Iba na panahon ngayon. Tangina, iba na panahon. Panahon kasi ng social media ngayon. Tapos yung information, laganap na laganap. Isipin mo, palagay mo ba walang audience si Tony Fowler sa Visayas at saka sa Mindanao? Diba? Wala bang audience yung mga katulad nila Bugoy sa Visayas at saka sa Mindanao? Isipin mo, kinunsyon mo yung ganong klase ng content, ngayon, tangina, trouble ka na ngayon. Mindset ng tao na yun, kinunsyon mo, lagot ka na. Sige, next question. Tanong naman po ito galing kay Aso ni Shira. Boss, aas ko lang po, magtitiwala pa ba ako sa mga babae ngayong henerasyon? Hindi, mali ang konsepto mo. Mali ang konsepto mo. Kasi pag sinabi mo hindi na magtitiwala sa babae ngayong henerasyon, ang labas niya 50% ng population. Kung magtitiwala pa daw ba siya? Oo nga. Kung pag sinabi mong hindi ka na magtitiwala, 50% ng population di mo pinagkakatiwala. Ganun na labas nun. Diba? Hindi ganun. Ang tignan mo, ugali, hindi gender. Nagkakamali ka ng tingin kung gender ang tinitignan mo.
Nagkakamali ka rin ng tingin kung ang tinitignan mo, anong tawag dito? Yung henerasyon ngayon. Ang tignan mo ugali, may mga matitino pa rin naman. Mas marami nga lang yung mga retarded. Mga siraulong babae, napakantutin lang, kalug-kalug lang ng suso. Eto, simpleng konsepto, malalaman mo kagad ang mindset, tignan mo profile. Pag puro kalug-kalug ang suso niyan, pagkalawit-lawit ang suso, tapos puro paangat, tapos puro nakaganito dito, tapos puro puwet niya, ganun, minsan nakadapa pa, nakapanty lang. Tangina, huwag mong pagkatiwalaan yun. Huwag mong pagkatiwalaan yun. Maliban na lang siguro, modelo yun mismo hanap buhay niya, ibang usapan yun. Pero yung ordinaryong tao lang, 18, 19, o 16, tapos ganun-ganon yung mga picture, putang ina mo, huwag mong pagkatiwalaan yan. Huwag mong pagkatiwalaan yan. Prelude yan sa pagkapokpok. Prelude sa pagkapokpok. Yeah, next question. Tanong po ito galing kay Jonel Mugiwara. Brother Chi, tanong ko lang po, kung naniniwala kayo sa amo na may favoritism sa employee, paano naman kung hindi ka favorite? Salamat po. Ay, tangina mo, gumawa ka ng paraan. Hindi pwedeng babanata mo, boss mo, tungkol dun. Mali ka ng mindset kung binabanata mo, boss mo, tungkol sa favoritism niya, tanga ka, pag ganun ka. Ang mo, ang kasunod niyan, kung hindi suspendido ka, tanggal ka, hanapan ka ng butas ng boss mo. Pag hindi ikaw ang paborito, gumawa ka ng paraan para maging paborito ka. Ganun ka simple konsepto. Bakit? At tanga naman, nasa kanya yung kapangyarihan, wala naman sa iyo eh. Ano gagawin mo? Magtatantrums ka hanggang maging paborito ka? Diba? Magrereklamo ka hanggang maging paborito ka? Mali ka ng konsepto pagka ganun. Gumawa ka ng paraan para maging paborito ka, trumabaho ka ng maayos. Sumipsip ka ng maayos, galingan mo, lupitan mo, tindihan mo, mag-produce ka ng resulta, hindi yung tangina, mali-mali ka sa trabaho, kurung-kurung ka sa trabaho mo, tapos sasabihin mo, hindi ikaw ang paborito, iba yung paborito, magsiselos ka, pagagalitan mo ang boss mo. Tangina, tanggalin ka ng boss mo pag gaganyan ka, ayaw mo ayusin yung trabaho mo. Ganun kasimple yung konsepto, hindi mo mapipilit ang tao na magustuhan ka dahil lang nagalit ka. Hindi mo mapipilit ang tao na magustuhan ka dahil galit ka. Mapipilit mo ang tao na magustuhan ka pag ginagawa mo yung gusto niya. Ganun kasimple yung konsepto, common sense yun. Gusto mo magustuhan ka, gawin mo yung gusto niya. Tapos, next question. Tanong po ito galing kay Pen Barcelona 07. Sir, question po, do you think shadow government exists in the Philippines? Thank you po. Hindi ako naniniwala ng ganun. Hindi ako naniniwala ng ganun. Kasi ang konsepto, isipin mo okay, so itong government na meron tayo, official yan. Official na government. Mainstream yan. Mainstream? Pinagbotohan ng mga tao, inaprobahan, blah blah, etc. In short, sila mismo inihalal ng mga tao. Regardless if it's legislative, judiciary, o executive. Sila mismo inihalal ng mga tao. Hindi ibig sabihin mga tao, ordinaryong taong bayan. Kasi yung judiciary, ang mga nagbobotohan dyan, yung mga nasa loob lang mismo. Hindi kasaling nagbobotohan for Chief Justice sa mga ordinaryong taong bayan. In case hindi nyo alam. Ngayon, it doesn't matter na, ang pinaka-bottom line, yung shadow government na sinasabi mo, sila rin mismo may politika sa loob nun. Ano ngayon na ibig sabihin? Papayag ba naman ng kahit na sino dun sa loob nung sinasabi mo shadow government na yung isa ang mamumuno sa kanila at hindi yung kabila? Sila rin mismo nagpupolitikahan. Lahat yan nagsusubok. Lahat sila nagsusubok. Lahat din sila magkakakompetensya. Paangatan ng kayamanan, paangatan ng kapangyarihan, paangatan ng kasikatan. Yung iba ayaw ng kasikatan, ang gusto kapangyarihan. Yung iba ayaw naman ng kasikatan, ang gusto puro pera. Nagpapaangatan yan, nagpapaungusan yan, nagpapagalingan yan. Pero hindi mo masasabing isang bulto ng mga tao yan na shadow government silang lahat. Hindi ganun. Next question. Tanong naman po ito galing kay Jamiron291. Idol, kailangan ba gumanti sa taong nagloko sa'yo para maramdaman din niya yung sakit na ginawa niya? Ano ngayon ang pinagkaiba nyo ngayon sa kanya? Babaero yung lalaki. Nang lalaki ka naman. Ano ngayon ang pinagkaiba mo sa kanya? Mali ka ng konsepto. Lumalabas yung pagkakamali niya, siyang pagkakamali mo na rin. Parehas na kayo ngayon. Diba? Ganyan lalabas nun. Sa akin, nagkamali. Simple. Kung isang beses lang naman nagkamali, patawarin mo na lang, move on. Bahala ka na ngayon, bibigyan mo pa ng pagkakataon, hindi, pero hindi yan para ilagay mo pa sa sarili mo sa isang posisyon na papabayaan mo ulitin niya yung pagkakamali. Pwede mo naman patawarin eh. Pwede naman kayo mag-back to zero eh. Pero maglalagay ka ng safeguard. Diba? Maglalagay ka ng hindi yung sabon, Sigil tumawa. Maglalagay ka ng boundaries. Diba? Maglalagay ka na ng boundaries. Hindi yan ng tropa mo, ninakawang ka kasi iniiwan mo yung pera mo sa gitna ng sala. Pinabayaan mo ulit, nakawang ka ulit ng parehas na empleyado mo dahil iniwan mo na naman sa gitna ng sala. Pinapasok mo pa ulit yung tropa mo magnanakaw. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito na hindi ko maintindihan yung pangalan. Idol, hindi ako naniniwala na masama kang tao. Paano mo nakuha yung antas ng karunungan?
I will go practicality, wag muna Biblia. Practicality muna tayo. Marami akong experience. Sobra. Too much na nga para sa ordinaryong tao eh. Too much na para sa ordinaryong tao yung experience ko. Mga pinagdaanan ko, hindi naman ako basta na lang nakakapag-advise sa inyo, hindi naman ako basta na lang nakakapag-suggest sa inyo ng mga gumaganang bagay, tapos wala akong pinagdaanan kahit na anong experience, tapos basta na lang, bloop, lumitaw na lang sa utak ko yan. Hindi ganun. Hindi ganun. Marami akong binasang libro, marami akong nakita galing sa mga pagkakamali, sa mga tama ng mga tao. Marami rin ako mga pagkakamali, at saka mga tamang ginawa. Yun ngayon yung collective ngayon na knowledge na meron ako. Bukod pa yung mga nasa Biblia, nasa Quran, at sa iba't iba pang mga references na mga religious books. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ulit na hindi ko maintindihan ng pangalan. Basta ano pong masasabi niyo sa mga students na nag-drop out dahil mahirap daw mag-aral? Mas mahirap maging mahirap. Pag hindi ka edukado, tignan mo kung gaano kahirap ang buhay. Pag hindi ka nag-aral, it doesn't matter naman kung dito o sa buhay, kung sa eskwelahan o sa buhay na to. Pag hindi ka nag-aral, tignan mo yung magiging itsura ng buhay mo. Mas mahal ang presyo ng kahirapan, ano ka? Tangina, kung di ba naman mahal yung presyo ng kahirapan, yung buong maghapon na paghahanap buhay mo, nauubos din buong maghapon lang. Tangina, ang hirap nun. Isipin mo kung kumikita ka ng 1 milyon kada buwan. O kahit man lang siguro 50 mil kada buwan. Hindi mo mauubos yun sa maghapon, maliban na sobrang tindi ng luho mo. Pero alam mong mas mahal maging mahirap. Bakit mas mahal maging mahirap? Kasi isipin mo, look at it on a percentage perspective. Percentage tayo. Yung 100% ng pinaghanap buhayin mo sa buong maghapon, nauubos mo sa maghapon din. Pero pag malaki kinikita mo, 10% lang o baka 5% lang kinita mo sa maghapon yung nagagastos mo. So you get to save a certain level of percentage na malaki pa rin. Kahit pa sabihin mong 60% lang yung nagastos mo eh. 40% yung naitabi mo, at least may naitabi ka. Mhm. Pero itignan mo yung presyo ng kahirapan. Tangina, ang hirap kaya kumita ng pera. Ang hirap makakuha ng respeto. Ang hirap magkaroon ng maayos na pangalan kapag kabobo ka. Ang hirap. Ang hirap. Nahihirapan ka sa pag-aaral, tignan mo ang itsura ng kabangmangan. Kung alin ang mas mahirap. Yun ang sagot ko ron. Next question. Sabi tuloy ni Teka Ruko, Sir, paano po if nakapag-aaral pero bobo pa din? Eh di hindi ka nag-aaral, pumasok ka lang. Magkaiba yung pumapasok ka lang sa eskwelahan, sa nag-aaral ka talaga. Yun ang sagot ko ron. Hindi ka nag-aaral, pumasok ka lang. Tinangahan mo eh. Pinapag-aral ka nga eh. Hindi naman ang punto dyan, pumasok ka sa eskwelahan. Kahit saan ka pa pumunta, kahit sa Harvard University ka pa. Kahit sa Yale ka pa. Tangina, kahit international school pa yan. Naka-Oxford University ka pang hindot ka, pumasok ka lang naman, di ka naman nag-aral. Ano yun? Natulog lang. Di ba? Wala ka rin natutunan. Hindi yan dun sa hindi yan sa geographical location na pinuntahan mo na dun sa lugar na yun nag-aaral ang mga tao. Nandun yan sa konsepto na anong ginagawa mo, saan mo binibigay ang attention mo. Yun ang punto ron. Next question. Tanong naman po ito galing kay Great Stall Cake. Anong opinion mo sa korupsyon dito sa Pilipinas, pati yung mga sikat tumatakbo na? Wala naman tayo magagawa dyan eh. Lagi naman yan for the longest time, kahit yung mga sikat noon na artista, pagkapalaos na sila, pumapasok na sa politika. Pero alam mo, ang punto lang nan, simple, ano ginagawa mo sa buhay mo? Huwag na silang pakialaman, hindi ka naman masasali dun sa mga yun eh. The fact nga lang nagtatanong ka sa akin, na ibig sabihin, hindi ka sobrang importanteng tao sa paningin ng publiko. O ngayon, ano ngayon na ibig sabihin? Ayusin mo yung sarili mo. Tignan mo, magiging importante ka minsan panahon ng buhay mo. Pag inaayos mo sarili mo, magiging importante ka. Hindi lang sa mga anak mo, hindi lang sa pamilya mo, kundi pati sa community. Yan ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito ni Trey Cholo. Good evening po. Wait lang po. Ayan. Sir Chess, Ma'am Gail. Kawangis din po ba na anghel ang tao? Hindi. May description si Ezekiel, kung di ako nagkakamali, may mata sa palibot at sa loob. Weirdo itsura ng anghel. Kababasa ng Biblia, hindi sila kaparehas ng tao. Kamukha. Nakakagawa sila o baka nakakasakay sila sa mga katawan ng tao, I will say. Pero hindi sila kamukha ng tao. Yung kababasa ng kababasa. May mga bababasa ka, mukhang tao sila. Meron. Mhm. Pero hindi yun ang description pagka tinanggal yung mukhang tao eh. Mhm. Sumakasakay sila sa katawan. Hindi ko nga alam kung paano ba nangyayari yun eh. Kasi iniisip ko, baka kako meron silang kapangyarihan over matter para makagawa sila ng katawan ng tao. Kasi may mga anghel sa Henesis, yun nasa 6 ng Henesis, na nag-asawa ng mga babae ng tao. At nakita ng mga anak ng Diyos na magagandaan ng mga anak na babae ng tao. At bawat isa sa kanila nagsikuha ng kanilang mga asawa. So nakakapag-asawa sila.
Meron silang capacity na kumuha ng katawan. Hindi ko lang alam kung paano sila nagkakaroon ng katawan. Yun hindi ko alam kasi walang detalye sa Biblia eh. Wala akong makitang detalye sa Biblia eh. Maaaring hindi ko lang siguro mahagilap, pansamantala. Pero hindi ko alam eh. Hindi ko talaga alam paano nangyayari yun eh. Paano nangyayari ng espiritu nagkakaroon ng materya? Hindi ko alam. Pero ito alam ko. Yung, tangina. Ito pansabugan ng utak to. Ito pansabugan ng utak. Tangina. Gusto nyo ba to? Curious ako. Boring lang ng konti. Pero paliwanag ko ng physics aspect. Boring lang na kapiraso. Pagtsatsagaan nyo ba yung kaboringan? Type yes nga o magtsatsaga kayo sa boring? Type no kung hindi. Mag-move forward na tayo sa next question pag nag-no kayo. Pero kung pagtsatsagaan nyo yung kaboringan, sige, i-discuss ko ng konti-konti lang. Konti lang. Maikli lang. Tignan mo ako nasagot ng mga tao. Pagtsatsagaan nyo ba yung kaboringan? May isang nag-yes. Okay. Yung, kailangan ko ng type ninyo. Mag-yes kayo kung interesado kayo kahit medyo boring ng konti. Mag-no kayo kung hindi na kayo interesado. Move on na tayo sa next question. Tingnan mo yung majority. Wait lang po may marami nag-yes. Sabi Okay. dito ng isa ni Itok Melyare, yes kung may matututunan, yes boss. Okay. May nag-no ba? Wala. Okay. O, sige. Pagtsagaan nyo ngayon yung kaboringan, leche. Sa eskwelahan, tinuturo sa atin yung yung to the atomic level. Diba? Atoms, tinuturo sa atin yun. Pag binasag mo yung atoms, makakakuha ka 3 particles, protons, neutrons, electrons. Pag binasag mo yung mga protons, neutrons, electrons, makakakuha ka ng 6 na particle. Quarks ang tawag dun sa mga particles na yun. Quarks. So, napatunayan na nila yan sa Geneva, Switzerland. Merong malaking doon, may malaking scientific equipment na kasing laki ng bayan. Tumatawid nga yun from one country to another. Tumatawid yun from one country to another. Sobrang laki talaga nun. Ang tawag nila doon, yung Hadron Collider, kung hindi ako nagkakamali. Hadron Collider. Google mo nga Hadron Collider kung tama ako. Pag-google ko lang sandali kay Gil, mabilis lang to. Just to confirm na tama yung pinagsasabi ko. Hadron Collider. Tama? Hadron. Hadron Collider. Hadron Collider. Ito itsura niyan para makita nyo na lang. Para hindi nyo na alam Google. Hadron Collider ang tawag. Yan. Hadron Collider. Tingnan natin kung may mga ibang images pa. Malaking to. Wala. Large Hadron Collider. Ayan Hadron Collider. So, 2 protons mula sa isang bayan, papunta sa kabilang bayan, mahabang tubo yan na paikot. So, mula sa isang lugar, papunta sa kabilang lugar ng tubo, pinagbabanggaan nila yung mga protons. Yung mga protons yung pinagbabanggaan nila. Pagbangga ngayon, sumasabog yan. Pagsabog, tinitignan nila ngayon kung ano yung mga particles na nandun. Sa nakakita sila, confirmed na yan, may mga quarks. Yun yung pinakamaliit na alam ng science sa panahon natin ngayon. Yun ang pinakamaliit na alam ng science sa panahon natin ngayon. Kaya eto, may problema ang mga scientifico tungkol doon sa quarks. Kasi, considered pa na matter ang proton. Considered na matter ang atom. Considered na matter yung protons, neutrons, at saka electrons. Pero, yung quarks, problema, hindi na siya considered matter. Hindi na siya considered na matter. Ngayon, kung hindi na siya considered na matter, hindi nila alam ngayon kung paano nagiging matter, paano nagkakaroon ng timbang yun. Kasi technically, energy na lang yung 6 na yun. Yung 6 na quarks, energy na lang lahat yan. Kung energy na lang yun, hindi nila ngayon alam kung paano ngayon nagkakaroon ng mass yun para maging protons, neutrons, electrons. Alam nilang nagdidikit-dikit. Pero from being an energy to being matter, hindi pa rin nila alam hanggang ngayon. Hindi pa rin alam. Meron silang theory. Ang theory, may pinapasukan daw ikang field yan, force field kung tawagin. Ang tawag dun sa force field na yun, God particle. Yeah. God particle. Yung God particle na yun, theory pa rin yan hanggang ngayon. Hindi pa confirmed yan, theory pa rin yan hanggang ngayon. Yung ang tawag nila dyan sa God particle, ano yun? May isa pang term dyan. Higgs boson? Higgs boson. Ipinangalan dun sa parang scientifico ng apelido Higgs. Higgs boson kung tawagin nila. Yung Higgs boson hanggang ngayon, theory pa rin yan. Theory.
pero hindi nila alam kung paano nagko-convert from being energy to being matter. Alam nila yung calculation kung gaano karaming kung gaano karaming quarks ang kailangan mo para makabuo ng isang proton. Alam din nila yung calculation kasi chinaga ko talagang pag-aralan yun kung ilan yung kailangan. Alam din nila kung ilang quarks ang kailangan at ano-anong mga quarks yung kailangan para makabuo ng proton, neutron at electron kasi hindi pare-parehas yung kailangan mo dun. Hindi pare-parehas yung requirement nun para makabuo ka ng proton, para makabuo ka ng electron, para makabuo ka ng neutron. Hindi pare-parehas yung mga quarks na kailangan mo para makabuo ka nun. Ngayon, eto punto, hindi pa rin nila alam hanggang ngayon kung paano nako-convert yun from being energy to being matter. I think, and I may be wrong, ako naghuhula lang ako, may kinalaman na yun kung paano nakakagawa ng katawan ng mga anghel. Maaring mali ako. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung paano nako-convert yun. Ang sinasabi, may theory. Hanggang ngayon, theory pa rin yun. Hindi nila confirmed yun. Yung Higgs boson, hindi confirmed yan. Chinaga akong hanapin yan kung fact na ba yan. Hindi pa rin. Hanggang ngayon, theory pa rin siya. Merong dinadaan ng force field. Pagdaan dun sa force field, allegedly, magkikiskisan. Tsaka palang magkakaroon ng mass. Kasi, yung quarks, walang mass yun. Walang mass. Natututo ba kayo, Pilipinas? Natututo kayo? Type yes nga kung natututo kayo. Nag-comment, salamat sa kaalaman. Walang nagtsatsaga mag-discuss niyan sa internet eh. Walang nagtsatsaga mag-discuss niyan sa internet. Tangina yung mga influencer ninyo, puta, alam lang, tumuwad ng tumuwad, kalog-kalog ng suso, putang inang yan. Kabobohan, di ko matiis. Kaya nga, nagtsaga ako lumitaw sa internet, kahit alam ko hindi naman ako para dyan. Kaya nga, nagtsaga ako eh. Kasi nakita ko yung takas ng tanginang level ng kabobohan ng putang ina. Pagpasok ko sa squatters area, wala silang masyadong maraming expertise. Hindi ko sasabing walang alam. Ang sasabihin ko, walang masyadong maraming expertise. Lahat sila jack of all trades, ang dami. Oh. Tapos napakabihira, konting-konti lang yung mga nagsisipagtyaga na construction worker ka, susunod nun mason ka na, susunod nun may iba ka ng skill. Napakabihira. Kasi yung mga may skill, it doesn't matter na kung it doesn't matter kung blue collar or white collar job, mas mahal ang bayad sa kanila, hindi yan minimum. Hindi minimum ang bayad sa mga may skill. In case hindi nyo alam, hindi minimum ang bayad sa may mga skill. Tapos ngayon, ito ngayon ng mga putang ina, nagsisipagreklamo tungkol sa minimum sa Pilipinas, na alam naman nila individually, wala silang magagawa ron. Wala silang magagawa. Ano gagawin mo? Dahil ba nagreklamo ka, itataas ng gobyerno yung minimum? Ang sikreto, para umangat ang finances mo, Pilipinas, talinuhan mo, tabaan mo utak mo, mag-aral ka naman. Mag-aral ka. Hindi na importante kung sa eskwelahan o sa buhay o dun sa kung ano man yung alam mo. Galingan mo dun sa alam mo para meron kang ibang alam bukod dun sa alam mo na yung ibang alam mo, konti lang ang nakakaalam nun, makakapagpresyo ka ngayon kung magkano gusto mo. Kaya nagtyaga ako lumitaw sa internet kasi nakikita ko naman eh. Alam mo yung nakikita ko yung tanginang level ng kahirapan, nakikita ko rin yung possible resolution para dun sa kahirapan na yun, para hindi lahat ng tao umaasa sa putang inang minimum. Kasi alam nyo no, napakababa ng minimum, wala naman tayo magagawa dyan as average citizens of the Philippines. Wala tayong magagawa dyan. Magagawa lang natin bumoto ng matinong kandidato na magtataas sa minimum. Kung meron nun, karamihan sa mga kandidato, negosyante eh. Siyempre, gugustuhin ba nilang itaas ngayon? Siyempre, may conflict of interest na dun ngayon. Kasi kumuha ka ng kandidato, alam mong negosyante yan, alam mo rin hindi niya possible, hindi niya naiintindihan yung hinanaing ng mga ordinaryong taong bayan na hirap sa minimum. Hindi niya naiintindihan yan. Paano makakakandidato kung wala masyadong maraming pera? At paano ka naman bakit ka naman kakandidato kung hindi ka negosyante? Ang karamihan sa mga negosyante, sila yung nagsisipagtyagang kumandidato kasi alam nilang mapapakinabangan nila sa negosyo nila yung pagkampanya nila. Diba? Yun ang sagot ko ron. Tungkol dyan sa mga anghel. Kung kamukha ba ng tao. Hindi ko alam paano sila nakakakuha ng katawan. Pero possible may kinalaman yun dun. Sige, next question. Kaya tignan mo, pinagtsatsagaan nga nila ngayon aralin ng quantum physics eh. Yung quantum physics, puta. May tumulo, sumakto dito. Inumin ko na nga. Tubig ulan din yan. Diba, yung quantum physics, ano na yan eh, boundary na yan, papunta spiritualismo eh. Yung quantum physics, boundary na yan, papunta spiritualismo. Sige, next question. Hindi siya question, pero sabi ni Trey Cholo yung nagtanong, mind-blowing, salamat brother. CM Clifford, yes, salamat boss. Ngayon ko lang narinig yan. Tsagain nyo, Pilipinas.
Tangina, itong mga pinag-uusapan natin dito, pwede mo sabihin ito ano na lang, I will say entertainment na lang ito. Pero ang pinakamalupit pa rin magagawa mo para sa sarili mo, kung ano yung mismong ginagawa mo, galingan mo dun. Kung ano yung mismong ginagawa mo, galingan mo dun para napopromote ka na sa trabaho o nagkakaroon ka ng bagong skill na mas mahal ang bayad. Para lumaki sweldo mo. Kasi tignan mo, pag dumami pera mo, itong Pilipinas, tinuturo ko na sa inyo. Pag dumami ang pera mo, tataba din utak mo. Magkakaroon ka ng maraming oras na mailalaan mo sa ibang bagay naman bukod sa pagkita ng pera. Tapos yung ibang bagay yun, tangina, for all you know, pwede mo rin palang pagkakitaan. O, di ba? Dagdag ngayon sa kita mo yun. Sige, next question. Tanong po ito galing Alam mo, kita mo, pansin mo, doon ko tinatahi tungkol sa pera. Kasi yun ang interest ng maraming tao eh. Pera. Lahat na lang, tangina, puro pera. Akala nyo pera pinaka-importante bagay sa mundo. Sige, next question. Tanong po ito nila Yuwa. What were the main point of contention between Risa and Duterte during the public disputes? Tangina, panoorin nyo na lang. Hindi para ako pa mag-discuss sa inyo dyan. Pero it has something to do with yung hindi yan lang yun. Let's just put it that way. Hindi lang yan lang yun. Yang nakikita ninyo na mga gaganto-ganto at pinag-usapan ng extrajudicial killings at pinag-usapan ng tawag ito, budget, 'di ba? Si Sara Duterte binabanatan tungkol sa confidential fund. WPS. Pinag-uusapan yung tungkol sa sa DDS, 'di ba? Hindi yan. Hindi yan. May inuungkat sila. Hindi yan tungkol, palagay mo ba may pakialam talaga sila tungkol sa isang batang namatay? Tangina. Sa dami ng batang namamatay sa Pilipinas, pakiramdam nyo ba may pakialam sila tungkol sa isang pirasong bata na nadali ng EJK? Diba? Pakiramdam nyo ba? Yun talaga yun? As in, yun talaga yung puta. Sinayang nila ang oras ng Senado para sa isang pirasong batang namatay sa EJK. Talaga ba? Talaga ba? Palagay mo ba talaga yun ang interest talaga niyan? Tangina. Lahat yan merong underlying cause. May inuungkat sila dyan. Yan yung... Tangina, ang hirap kasi. Tangina, ang hirap magsalita pag nasa internet. Hirap magsalita. Dami kasi nakikipag-usap ng politiko sa akin eh. Yung iba nga, pinipilit akong kumampanya. Hindi naman ako interesado sa putang inang politika nyo. My fight is far greater than politics. 6:12 ng Efeso. My fight is far greater than politics. Hindi yan. Yung mga pinag-uusapan nila dyan, entertainment yan, hindi yan. Ulitin ko, hindi yan. Sana nababasa niyo yung sinasabi ng bibig ko, putang ina, ang dami kong gustong sabihin sa inyo. Hindi yan. Hindi yan yun. Hindi yan. Tama, di nyo napapansin, no? Kung wala nakakapansin sa inyo, binanatan si Kibuloy. Inuna muna si Sara. Inuna muna parang si Pulong yata. Kung sino man yung inuna. Tapos sinunod si Sara. Tapos sinunod si Kibuloy. Ngayon si Duterte. Takin, isang bulto ng mga tao yan eh. Isang bulto ng mga tao. Anong common denominator nila? Pilipinas, hanapin mo, putang ina. Hanapin mo. Ungkatin mo, putang ina. Ang dami kong gustong sabihin sa inyo. Anong common denominator nila, putang ina? Anong common denominator? Hanapin mo yung common denominator nilang lahat. Magiging malinaw sa'yo kung ano nangyayari. Huwag kang mabulagan sa mga maliliit na detalyeng EJK, yung bata, yung ganto, yung mga napatay. Hindi yan yun. Walang issue si Sara ng napatay, ang issue niya confidential funds. Walang issue si Kibuloy ng confidential funds. Walang issue si Kibuloy ng napatay. Wala. Putang ina. May common denominator yan. Hanapin mo, Pilipinas. Hanapin mo. Tang ina. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Sai. Sa point of view ba ng pagong, sobrang bilis ng mundo o mabagal lang talaga ang pagong sa POV ng mundo? Hindi naman mabagal ang pagong eh. Sino masabi sa inyo kasi mabagal ang pagong? Naging common na lang yan eh. Yung pinakamabagal na hayop, yung sloth. Pero yung pagong, tangina, may pagong nga na may skateboard eh. Hindi nyo ba nakita yun? Kawabangga! Tangina, nakakatawa yun. Yung pagong nilagyan na skateboard dito. So, hindi kayo yung takbo ng pagong. Gumano sa pusa. Tapos yung pusa lumingon sa amo niya. Tangina, binigyan nyo ng skateboard to. Ang bilis.
Hindi, takinan nyo, hindi mabagal ang pagong. Ang bilis ng pagong eh. Hindi nyo ba nakita yung snapping turtle? Hindi nyo nakita yung alligator turtle? Kagat yun eh. Di ba mabilis? Hindi pa ba kayo nakakakita ng pagong na tumatakbo? May pagong kasi ako, kaya alam ko eh. Si Bob. Oo. May pagong ako eh. Kaya alam ko, mabilis yung pagong. Pag inabol ko yung pagong, may pagong. Ang bilis tumakbo ng pagong. Nakakatuwa po itong pagong ko. Kwento lang. Tanga na. Nakapapasarap na naman ako. Kwento ko lang, maikli lang. Yung pagong ko kasi, pag nililinisan ko yun, kasi syempre, dumo-dumo siya every now and then. Diba? So, pag nililinisan ko yung pagong, kinikis-kis ko yung ibabaw. Tapos gumaganon siya. Pag kinikis-kis mo ng brush yung ibabaw, nakikiliti siya. Nakikiliti yung pagong. Kinikis-kis ko kasi yung shell dun sa ibabaw para matanggal yung mga dumi. Tapos, syempre, yung pagong, nandun sa, batya, di ba? Nasa batya yun ng pambata eh. Dun siya nakatira. Tapos, pag kinikis-kis mo yung likod niya, hayaan mo na siya nakatayo, gumaganon yung pagong, nakakatawa yung pagong sumasayaw. Natutuwa ako rin kay Bob. Sige, next question. Saan daw po yung location ninyo? Gusto ko daw niya makita ng personal. Cesar Vidal. Dito kami sa Mahabang Parang, Barangay Hall, Angono Rizal. Ulitin ko, Mahabang Parang, Barangay Hall, Angono Rizal. Lingon-lingon ako sa paligid kasi kanina may fog. Kaya wala nang fog. Naubos na. There you go. Malamig dito, malamig. Kaya natin mo. Lamig. Kanina may fog dito, may fog. Ang kapal ng fog kanina. Sarap. Kala mo na, tagay-tagay. Okay, go. Next question. Tanong naman po ito galing kay kumpletuhin natin. Nagsisimula kami alas 6 hanggang alas 3 ng madaling araw. Alas 6 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw, Lunes hanggang Linggo. Tanong po ito galing kay Jerome F. Gumira na nag-send ng 100 stars. Boss, tanong lang, naniniwala ka ba na kapag ang Diyos ang nasa center natin, siya ang magdidesisyon, hindi na ang mismong katawan mo tulad ng sabi ng iba? Hindi to yun. Hindi totoong Diyos ang magdidesisyon. Asa naman ang free will nung pag naggaganon? Narito. Mismo Diyos ang nagpasulat. Binigay doon sa mga tao isulat. 30, 19 ng Deuteronomio, kung di ako nagkakamali. Narito, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi sa iyo sa araw na iyon. Aking inilagay sa harap mo ang pagpapala at ang sumpa, ang buhay at ang kamatayan. Ngunit piliin mo ang buhay. Upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Ibinigay yon sa mga tao mismo ng Diyos. Na nasa sentro nila ang Diyos. Binibigyan ka pa rin free will, pero merong suggestion sa iyo ang Diyos. Di ka pa kikialaman. Hayaan lang. Kahit sa Biblia, kahit sa Pasyong Katoliko, nakasulat yun eh. Kusang binabalaan, matuwid o masama man, palibasa ay araw mo, bla bla, palibasa ay araw mo. Tapos kapag ang hiningay na lalagot, ang araw mo yung matatapos, ang iiral ay ang sa Diyos. Yun ang nakasulat eh, Pasyong Katoliko yun. Yung mga nagpapasyon, di yata nila na-realize na mayroong nakasulat na ganun. Papasyon kayo, di nyo na-realize yung may nakasulat na ganun. Yung tayo na ganun. Bibigyan ka ng Diyos ng free will. Bala ka, mamili ka, mabuti o masama. Pero bibigyan ka rin niya at the same time ng suggestion. Ano malalaman ng suggestion niya yun? Kailangan alam mo kalooban ng Diyos. Kasi kung ang Diyos na nasa sentro mo, tapos hindi mo naman alam kung ano kalooban niya, hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka nakikinig sa mga pastor. Di ba? Paano nasa sentro mo ang Diyos nun? Basta hindi ka lang nakaka-istorbo ng kapwa-tao, gaya ng sabi ng iba, basta hindi ka ako nakaka-perwisyo ng kapwa-tao, hindi ako nakakatapak, okay na yun. Talaga ba? Ang Diyos na nasa sentro mo pag gano'n na sinabi mo. Hindi ka mismo gumagawa ng kalooban ng Diyos. Pero sagot ko rin. Next question. Tanong naman po ito ni Ansel Shernan Astillero. Boss G, a.k.a. Jordan Peterson. Patay, putang ina mo. Patay. Nalulula talaga ako pag sinasabi niyan. Tigilan nyo nga eh. Ordinaryong tao lang ako, may opinion. Gigo. Ask ko lang sana kung totoo ba na ang taong marunong mag-appreciate ng maliliit ay mas bibiyayaan pa tulad sa negosyo kahit maliit pa lang. Kailangan bang dahan-dahan muna hanggang sa lumaki? Maraming salamat, Boss Jeff. Ako, I strongly suggest, hindi lang sa biyaya, hindi ganun. I believe in practicality. Naniniwala ako sa practicality. Practical naman yun eh. Yung mapagpasalamat, binibiyayaan talaga. Pero, naniniwala rin ako at the same time doon sa practicality, yung konsepto na magsimula ka muna ng barya-barya muna.
Hindi ka naman oligarchy na mayroon ka sobra-sobrang bultong pera eh, di ba? Kasi ang trouble mo dyan, hindi ka, ano yun, konti lang yung pera mo, 100,000, 1,000,000, 10,000,000 lang yung pera mo, binuhos mo lahat sa negosyo, tapos, tanginang yan. Hindi mo madadaan sa gratitude yan. Pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa pera, lalagapak ka kahit may gratitude ka pa. Kahit marunong ka magpasalamat sa maliliit na bagay, lalagapak ka pag di ka marunong ng konsepto ng practicality. Simulan mo muna sa maliit. Nakita na yun, di ba? Nung simula ako sa Tondo, piso lang dala ko. Naku, nagkataon, hindi ako natanggap sa trabaho nung kinaumagahan. Puta, kakainin ko na lang pride ko, makikikain ako sa bahay nila, Ashley. Diba? Pero sinuwerte, natanggap ako sa trabaho. O, yun. Simulan mo muna simulan mo muna sa barya-barya. Diba? Simulan nyo sa maliit. Hindi, hindi marunong itong mga tao na ito eh. Diba nakakaawang tignan yung konsepto na meron kang konting pera OFW ka, tapos umuwi ka ng Pilipinas, tapos nagnego-negosyantihan ka, inubos mo dun yung pera mo, tapos biglang, ngayon babalik ka na naman sa abroad, another 2 years na naman. Di ba, sana kung simang ka, 6 months, 6 months, 8 months, 8 months lang. Pero, puta, paano yung kung katulong ka ron sa abroad, may Middle East ka pa, 2 taon yun, ano ka? Tapos yung 2 taon mo, nagkunya-kunyarihan ka negosyante, inubos mo dun yung pera. Balik ka na naman sa abroad, putang inang yan. Walang ka-practical eh. Kung meron ka 50 mil, 5,000 lang muna gasusin mo. Diba? Pwede tinda ka ng maruya. Makakabili ka naman ng kaldero ng pa 1,000 barya-barya lang sa Shopee. Yung Shopee nyo kasi, pinakikinabangan niyan para sa matitinong mga bagay. Hindi sa mga bagay na puta, bibili ka ng kahit na, tapos lalapag mo lang sa kung saan man, tapos hindi mo pa nabubuksan, hindi mo na nabuksan. Tinatamad ka. Basta dumating lang sa'yo, tapos, ay, ang ganda, buksan natin. Ay, tapos lapag na sa isang gilid, wala na. Hindi na magagamit. Hindi na magagamit. Tangina, bumili ka ng bagay na hindi mo kailangan. Puta, matuto naman kayo sa akin. Tama, yung mga pinagbibili ko rito, mga Shopee lang to eh. Ito, nakikita ba to? Itong payong. Nakita nyo yung payong? Nakita nyo yung ilaw? Nakita nyo yung mga yan? Puro Shopee lang yan eh. Ito, nakikita nyo itong mga bowl na to? Shopee lang din yan eh. Meron yung puting bowl, yan galing yan, binili ko yan kasama nito. Kaya nakikita nyo itong mga bowl na to. Ito, pakita ko sa inyo. Ito Shopee lang to. Shopee, 30 pesos isang piraso. Ito, pakita ko sa inyo. Asan ba yun? Ito. Ito, toothpick. Itong toothpick, Shopee lang din to eh. Shopee to, di ba? Palengke. Palengke pala to. Oh, hindi pala Shopee. Ito, Shopee. Ito, Shopee to. Oh, dalagyan na ng patis at saka toyo. Ayan, Shopee lang din to eh. See? Ito nyo, Pilipinas, matuto kang gumamit ng tama naman ng putang ina Shopee mo. Hindi yung ginagamit mo yung Shopee mo sa puta. Bibili ka na wala kakwenta-kwentang bagay na alam mo namang hindi mo magagamit. Magkukunyari ka magagamit mo yun one day. Na alam mo namang tangina, diretso lang yan sa kung saan mang putang inang parte ng bahay nyo na hindi mo na nakakalikot yung mga laman ng bahay mo. Tangina ka-leche yan. Ano nga ulit yung tanong? Kalimutan ko to. Napasarap ako sa putang inang rant tukol sa Shopee. Nakalimutan ko na wala na din. Delete ko na kasi. Yeah, next question. Tanong naman po ni Ivan Santos Yamaguchi. Thoughts po about sa mga katulad naming nurse/nursing student na gustong-gustong mag-ibang bansa? Dapat po ba kaming sabihang di mahal ang sariling bansa? Hindi masaya sa ibang bansa. Tangina pera lang ang marami ron. Gaya ng sabi ng maraming mga nakausap kong nurses dun sa abroad. Hindi masaya dun. Di bali sana kung madadala mo yung buong pamilya mo ron, yung kahit pa paano pwede ka magkaroon ng kaligayahan dun. Pero ang dahil, gusto mo, diretsahan lang tayo. Ang dahil lang naman kung bakit kayo nyo gustong mag-abroad dahil sa pera eh, di ba? Is that a bad thing? I don't think so. Pero inilalayo lang kita sa miserableng buhay na pupunta ka sa abroad, lahat ng pera mo papadala mo sa Pilipinas, tapos uubusin lang nila dito yung pera. Diba? Hindi na yan dun sa konseptong hindi mo mahal yung bansa mo eh. Dun na lang siya sa konsepto ng practicality na alam mong magiging miserable ang buhay mo pagdating mo sa abroad kasi wala ron ng pamilya mo. Hindi masaya dun, pera lang ang marami dun. Kung kukuha ka ng pera dun sa abroad, uwi ka dito sa Pilipinas, dito ka na mag-for good, ayos lang. Tayo ka apartment dito, ganun. Diba? Ganun yung konsepto. Pwede naman yun eh. O tayo ka ng, kunyari, magnego-negosyantihan ka, ganun. Kinakawa ka 300,000, 500,000, kalating milyon, 1,000,000, ganun. Pa 20-20 mil lang yung nego-negosyantihan mo rito sa Pilipinas. Ayun, baka sakaling umusad yun. Pero pag abroad ka, tapos ang tagal-tagal mo na sa abroad, tapos nababae na lang yung asawa mo rito, tapos tangina na, pamilya mo, iniwan mo na rito, mga anak mo, di ka nakilala. Pwede yan, pag single ka, ganun. Abroad ka, magparami ka ng pera doon, tapos umuwi ka na rito sa Pilipinas. Pero mag-abroad ka, tapos hindi mo naman alam kung ano dahilan ba't ka nag-abroad bukod sa pera. Puta, miserable buhay doon. Diretso lang kita. Hindi na yan doon sa konseptong mahal mo ba yung bansa mo? Hindi na ganun. Doon na lang tayo sa practicality na magiging miserable ang buhay mo sa isang lugar na hindi mo gusto. Uulitin ko, magiging miserable ang buhay mo sa lugar na hindi mo gusto. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ni CJ Ashby.
Boss, good evening. Totoo po bang ang ibig sabihin na kapag pinanganak kang mahirap ay mamamatay kang mahirap, kasalanan mo na yon? Hindi. Hindi ganun. Hindi kasalanan. Alam mo, dati pinaniniwalaan ko yan eh. There was a time in the past. Recent lang, siguro mga, I would say, 2 taon, ganun. 2 years ago, pabalik. Pinaniniwalaan ko yan. Dati yun, akala ko, pag pinanganak ka mahirap, namatay ka mahirap, katangahan mo na lang yun. Pero, namatay naman na mahirap yung mga alagad ni Kristo eh. Hindi naman sila tanga. Diba? Hindi naman kasi pera ang purpose ng buhay. Hindi pera ang purpose ng buhay. Kung namatay kang mahirap, mabuting tao ka sa paningin ng Diyos, I don't think there's anything wrong with that. Bakit? Kasi nababasa, mapapalad ang mga mahirap na sa kanilang karya ng langit. Mapapalad kayo pag kayo nagugutom ngayon sapagkat kayo bubusugin. Mapapalad kayo pag kayo inaalimura sa aking pangalan sapagkat kayo aaliwin. Ang mababasa mo, mapalad ang mga mahirap. Diba? Yun ang mababasa eh. May mababasa ka ba, mapalad ang mayaman? Mala pa, nababasa mo, kontra dun. Madali pang pumasok sa butas ng karayom ang isang kabelyo kaysa isang mayaman pumasok sa karya ng langit. Hindi pera ang purpose ng buhay. Huwag niyo mapagkamalian, hindi pera ang purpose ng buhay. Ngayon tatanong mo sa akin, ano ang purpose ng buhay? Hindi naman yun ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, yung tungkol sa mahirap, pinanganak ka mahirap, mamatay ka mahirap, katangahan mo yun, hindi ganun, kasalanan mo yun. Na para bang mabuting gawa kapag mayaman ka, pag marami kang pera. Hindi yun. Masamang gawa kapag mahirap ka. Hindi ganun. Masama daw. Kasalanan mo daw. Kasalanan kanino? Ang nakasulat sa Biblia, ang Diyos ang nagpapayaman, ang Panginoon ang nagpapayaman, ng Panginoon ang nagpapadukha. Paano mo nga isisingit sa equation yun kung kasalanan pala maging mahirap? Diba? Yun ang sagot ko ron. Hindi yan dun sa konsepto ng mahirap ka o mayaman ka. Diba? Mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman, 15:12, kung di ako nagkakamali, 15:13 ng Lucas. Mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Yan ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni Dennis Aloro. Boss, meron pa ba? Punta ka lang dito. Dito kami sa Mahabang Parang, Barangay Hall, ang Honor Rizal. Mahabang Parang, Barangay Hall, ang Honor Rizal. Okay. Tanong next po question. ito galing kay Mark Montana. Ay, teka, check mo pala muna yung baka mamatay. Battery ko, 30% na lang. Nagsimula tayo. 5% na lang. Okay. More than 1 hour ka na rin naman. Okay. Mag-alas Baka stress na din. mamatay na ha. Pagtsagaan nyo na lang muna. Kahit siguro mga hanggang 2%. Ano oras na ba? 2:57. Sige, hanggang alas 3 siguro pasado. Extend 5 minutes ganun. Tanong po ni Mark Montana. Brother Chi, ano pong masasabi mo kapag yung GF ng kapatid mo, ay pinatulan din ng sariling kapatid, tapos yung babae naman is pumayag naman, helping a friend lang, idol. Pas ka na sa ganun. Pinatulan ng kapatid mo, tapos pumayag yung GF. Pas ka na sa ganun. Takin na sa akin, treason yan. Wala sa mga tinuturing kong kapamilya yung gagawa sa akin ng ganyan. Kasi ang mga tinuturing ko kapamilya, in case hindi nyo alam, mga hindi ko kadugo eh. In case hindi nyo alam, mga tinuturing ko kapamilya, ang general majority, actually halos lahat, hindi ko kadugo. Walang gagawa sa akin ng ganyan sa lahat ng mga tinuturing ko kapamilya. Alam nila yan. Walang gagawa sa akin ng ganyan. As soon as gawin mo sa akin yan, treason yan. Technically, sa isang bansa, treason. Betrayal, yung ganyan. Laglag na kita kung ganyan ka. Demoted ka na sa buhay ko. In case hindi nyo alam, nagpo-promote ako, nagde-demote din ako ng mga tao. Ito, Pilipinas, isa sa mga pinakamalalaking bagay na matututunan nyo sa akin sa buhay. Huling tanong na to. Ganda. Type yes kung nakikinig ka. Isa sa pinakamalalaking bagay na matututunan mo sa akin to. Isa sa pinakamalalaking bagay na maibabahagi ko sa inyo bilang tao. Ginto ito, ginto. Sige. Type yes kung nakikinig ka. Akin muna atensyon. Huling tanong naman na to eh. Akin muna sandali atensyon. Kung may ginagawa ka, tigil mo muna yung ginagawa mo. Kung nagtatrabaho ka, trabahuin mo pero sa akin muna atensyon sandali. Ayan, marami na pong nag-yes. Pilipinas, matuto ka ng konsepto ng promotion at saka demotion sa buhay mo. Hindi lang sa negosyo yan. Hindi lang sa pag-i-empleyado yan. Pati sa buhay yan, applicable yun. Yung mga taong lagi nandyan para sa'yo, dapat nandun ka rin para sa kanila. Hindi ubrenta ka na sila, lagi nandyan para sa'yo, tapos ikaw nasaan ka kapag kailangan ka nila. Hindi gagana yun. Para maging healthy ang relationship, it should go both ways. Hindi naman na ibig sabihin niya, puro pera. Hindi yan puro pera. Hindi ganun.
Minsan moral support, importante. Hindi tungkol sa pera. Pero matuto ka, Pilipinas. Matuto ka mag-promote ng mga tao na alam mo na nandyan sila lagi para sa'yo at dapat nandun ka rin lagi para sa kanila. Matuto ka rin mag-demote ng mga tao na lagi kang nandun para sa mga putang inang yan. Tapos pag nakuha nila yung pakinabang sa'yo, hindi mo na sila mahagilap. Hanggang sa susunod na pagkakataon na kailanganing kaulit nila. At karamihan dyan, malalaman mo yan dun sa konsepto ng pagbagsak at pag-angat. Pagka dapa ka, wala pumapansin sa'yo. Yung mga pumapansin sa'yo, yun yun. Yun yung mga dapat mong i-promote sa panahong dapan-dapa ka. Pero doon sa panahong meron ka, lahat sila nagsisilapit sa'yo, parang OFW. Tangina, lahat na lang sila gustong makinabang sa pinaghirapan mo. Lahat na lang sila gustong umutang 5,000, 10,000, 5,000, 10,000, 5,000, 10,000. Lahat sila puro 5,000, 10,000. Yung mga yan, i-demote mo na yan. Demote mo na yan. Hindi naman lahat ng tao kasi tibay ko. Pero sa akin, ang pilit mo. Pero nung ako nangungutang sa'yo, nung panahong kailangan kita, 100 lang eh. 500 lang eh. Pupunta ako sa agency para makapag-apply ako ng trabaho at sigurado naman na matatanggap ako. 500 lang hinihiram ko, ayaw mo kong pahiramin. Babayaran naman kita pagka nagkatrabaho na ako. O mangungutang ako sa iba para ibayad sa'yo. Pero alam mo na pag nakapag-abroad ako, makakautang ka sa akin. Pero ayaw mo kong pahiramin, 100 piso lang. Pag ako nakapag-abroad, tapos nangungutang ka na sa akin ng 5,000, 10,000, ibibigay ko sa isang malutong na putang ina. Selfie pa ako para sa'yo. Pag nagalit ka sa akin, you cannot reply to this person. Ganun. Pero that's me. Ako yun. Hindi naman lahat ng tao kasi tibay ko eh. Hindi lahat ng tao kasi tibay ko. Pero alam nyo, Pilipinas, pag hindi ka nag-demote ng mga tao sa buhay mo, at lahat ng nakapaligid sa'yo, puro linta na nakikinabang lang sa'yo pag ikaw ang meron, pero pag ikaw wala, hindi mo mahagilap, magiging miserable ang buhay mo. Gusto mo maging miserable ang buhay mo? Punuin mo sarili mo ng mga linta. Mag-abroad ka pa, dami mong pera. Tapos lahat na lang ng tao, pamudmuran mo ng pera dito. 5,000, 10,000 inuutang nila, hinihingi nila. Pero pag ikaw yung may kailangan sa kanila, hindi mo sila mahagilap. Tignan mo, lahat ng pera mo, papamudmud mo sa mga putang inang yan. Tapos pag uwi mo ng Pilipinas, balik ka uli sa wala. Pag pinuno mo sarili mo ng mga ganyang klase ng mga taong basura, maniwala ka sa akin, straight out. Magiging miserable ang buhay mo. Pero pag pinuno mo ang sarili mo ng mga tao na totoong pamilya, hindi na importante kung kadugo sila o hindi. Life will become bearable. Magandang umaga sa'yo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.